Isa sa katunayan na hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ito mismo ay ayon sa pananalita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang tagpo ng mga Saduseo at ng ating Panginoong Jesucristo, tinanong siya patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Tungkol sa isang babae na nagkaroon ng 7 asawa, na ang mga lalaki na kanyang napangasawa ay magkakapatid, subalit lahat ito ay namatay at walang anak sa kanya. Tinanong ang Panginoong Hesus ng mga Saduseo kung sa pagkabuhay na mag-uli ay sino ang mapapangasawa ng babaeng ito. Sapagkat ang mga Saduseo ay naniniwala na walang pagkabuhay na mag-uli, o sila'y hindi naniniwala na ang tao ay muling mabubuhay kapag ito'y namatay na. Kaya nga, ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang magiging kalagayan ng tao pagdating niya sa pagkabuhay na mag-uli. Ang sabi dito sa Lucas 20:36, sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na mag-uli. Ang mga tao pala, kapag nabuhay na mag-uli, ay magiging katulad po ng mga anghel. Ibig sabihin, sila ay mababago na ang kanilang mga corruptible body into uncorruptible. Yun yung tinatawag na glorified body. At sila po'y mga anak ng Diyos. At sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo ang tungkol mismo sa Diyos. Ang sabi dito sa Lucas 20 talatang 37 hanggang 38, datapwat tungkol sa pagbabangon ng mga patay ay ipinakilala rin naman ni Moses sa mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham at ni Isaac at Diyos ni Jacob. Napakaliwanag dito na itinuturo ng Panginoong Jesucristo at ipinapaalaala sa mga tao, sa mga kapwa niya Hudyo, na si Moises ay nakipag-usap sa Diyos sa isa pong mababang punong kahoy. At ang Diyos na nakausap dito ng propetang si Moses ay hindi ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang Diyos na Ama. Kaya nga sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na si Moses ay nakipag-usap sa Panginoon. At hindi po dito sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya ang kausap ni Moses. Bagkus itinuturo ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos na ito na kausap ni Moises ay ito'y ang kanyang Ama. Suportado at pinagtibay ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat po ng Juan. Babasahin po natin sa 8:54 ng Juan. Tumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya ay sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos. Napakaliwanag po dito na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang kinikilalang Diyos ng mga Israelita ay ang kanya pong Ama. At yun mismo ang sinabi niya sa mga Saduseo, na itong kanyang Ama ay ito yung nakausap ni Moses doon sa mababang punong kahoy. Sa pamagitan ng isang anghel ay nakipag-usap ang Diyos kay Moses. At ang Diyos ay tinawag ni Moses na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At hindi sinabi ni Kristo na siya yun, kundi tinutukoy mismo ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y ang kanyang Ama. Kinukumpirma niya na ang Diyos na nakilala sa lumang tipan ay hindi siya, kundi ang kanyang Ama. At ang huling talata ay mababasa po sa Gawa 3:13. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Maliwanag ko sa talatang ito na ito pong tinatawag ni Moses na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng mga ninuno, ay meron pong lingkod na ang pangalan ay si Jesus. At ang ating Panginoong Jesus na ito ay siya po yung pinatay, ipinako sa cross at binuhay na mag-uli sa ikatlong araw. At siya mismo ang nagpapatunay sa mga tala na ito na hindi siya ang Diyos na umiiral sa lumang tipan, kundi ito'y ang kanyang Ama. Kahit napakaliwanag po dito na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagkus ang ating Panginoong Jesucristo ay lingkod ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya nga, ano pong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Saduseo? Na ang kanyang Ama, ang nag-isang tunay na Diyos, ay siyang Diyos
na kinilala ni Moses na tinatawag na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At ito'y Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. At ang sabi sa talatang 38, sa pamagitan po ng nag-iisang tunay na Diyos na ito, ay nabubuhay po ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ito po ay isang katunayan na hindi po ang Panginoong Jesucristo umiiral sa lumang tipan na Diyos. Hindi po si Jesus na ating Panginoon ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi siya umiiral bago pa man ipanganak ni Maria.